serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating pbsradio.ph website at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, bibitawan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagiging kalihim ng Department of Agriculture o DA. Sa isang pulong balitaan sa Malacanang, inanunsyo ni Pangulong Marcos na itinalaga na niya at ipinanumpa si fishing tycoon Francisco Chu Laurel Jr. bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Ayon sa Pangulo, naniniwala itong nakahanap na siya ng kalihim ng DA na nakakaunawa ng mga suliraning kinakaharap ng sektor at mga kinakailangang gawin upang matugunan ang mga ito. Sa naturang event, nagpasalamat si Laurel sa tiwala na ibinigay ng Pangulo at nangako itong ipagpapatuloy niya ang adhikain at mga programa ng Pangulo sa sektor ng agrikultura. Pakinggan natin ang Malacanang press briefing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Good morning, ladies and gentlemen. We're trying out a new setup, for this very important occasion, I have just administered the oath of office for the new Secretary of the Department of Agriculture, Francisco Laurel, who is standing here next to me. And this is because it is time that we have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing. And the reason for the timing is, I'd like also to put a little background to it. The reason for the timing is that now we are confident, Secretary Kiko and I are confident that we have a fair understanding, a good understanding of what it is that needs to be done. What are the problems? And the reason that I held on to the position of Secretary of Agriculture was that I truly believed, and I think I was proven right, that there are many things that only a president could do. And the problems were so important and were so deep that I felt that the authority, please sit down, that the authority and the, I suppose, moral suasion of a president was necessary for us to be able to figure out, and it really was. Agriculture is a much more complicated thing than most people understand. But we have come to that point where we have a very good idea of where the problems lie, and what we need to do
to solve those problems. So before I go any further, perhaps I would like to ask our new secretary to say a few words. Hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Francisco Tio Laurel Jr. Buong puso ko pong tinatanggap ang hamon ng ating mahal na Pangulo na maglingkod bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang tiwala at sa pagkakataong binigay sa akin na makapagsilbi sa sektor ng agrikultura. Bilang kinatawan ng Pangulo, layunin ko na ipagpatuloy ang kanyang mga adhikain at programa sa sektor ng agrikultura. Sa mga darating na araw, ilalatag ko sa inyo ang mga plano ng kagawaran ng agrikultura in coordination with our President. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Susi dito ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura kasabay ng pagpabubuti sa kapakanan ng mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Ating sisiguraduhin na sila ay makikinabang sa mga bunga ng kanilang pagod at pagsisikap. Malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda dahil personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Higit sa lahat, ako ay handa na magtrabaho para sa inyo. Lubos po ako naniniwala na kaya nating mapalago ang produksyon ng ating agrikultura sa tulong ng ating Presidente. Ngunit hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko ang tulong at pakikiisa ninyo at ng buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at suporta. Mabuhay ang kagawaran ng agrikultura, mabuhay ang mga magsasaka at mangingisda ng Pilipinas. Salamat. Kaya ito, I'm very happy to have been able to announce this new appointment of one of the most important departments in our government. At ito parang yung isinama na natin yung ating pinag-uusapan dati na lagi natin ang pagtingin natin sa ating private sector ay partner sa lahat ng mga ating gagawin. Kaya naman, ang pagpasok ni Secretary Laurel sa kanyang posisyon na Department of Agriculture Secretary ay para na nating sinama dahil matagal na siya sa industriya ng fisheries. Nagsimula siya sa pangingisda, ngunit na yung mga iba't ibang panig ng agrikultura ay ninapasukan na niya. Kaya nauunawaan niya hindi lamang kung ano yung problema, kung hindi ang mga solusyon sa problemang yun. At bukod pa ron, kilala na niya ang mga tao, yung tinatawag na mga expert, na mga professional, ay kilala na niya at madali niyang lapitan para magtulungan, para nga mabigyan, matugunan at mabigyan ng solusyon ang mga problema sa larangan ng agrikultura. Ang nag-uusap kami, ang bago talaga na hindi natin hamon na hindi pa natin naramdaman sa buong kasaysayan ng tao ay ang climate change. At ito talaga ay siyempre alam naman ninyo yung panahon talagang yan ang inaasahan ng ating mga magsasaka at saka mangingisda. Kaya't wala naman tayong control dyan. Kaya't kailangan talaga makapag-isip tayo ng mga bagong sistema, mga bagong estratehiya
upang ito naman ay mabigyan natin ng solusyon at hindi pahirapan ang taong bayan. Kaya malaki ang trabahong ibinigay ko sa ating bagong kalihim at handa naman kaming lahat, hindi lamang sa pamahalaan, kung hindi pati na sa private sector na siya'y tulungan. Dahil naging kaibigan na rin natin ito. Matagal ko nang kilala si Secretary Laurel. I've known him since we were boys. So, malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko pagkatao niya. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Kaya inaasahan natin lahat na he will do a very good job. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayos. Mr. President, thank you. May we open the floor to a few questions? Sige, yeah? alika. Ryan Remijo for CNN. Rex Remigio from Sorry. Yeah. Mr. President, good morning. Good morning. So, ano po yung pinakaunang marching order nyo para sa Department of Agriculture? Well, the obvious one is trying grain control of the prices of all the agricultural commodities that are going up. At tinatamaan tayo ng, yun na pag-usapan ko, climate change. Alam nyo na lahat yung swine flu, alam nyo na lahat yung avian flu na tumatama sa atin. Kaya yan, ang una natin in the immediate term, hindi lang short term, kundi in the immediate term, kailangan natin makakontrol at tignan kung paano natin gagawin. At the same time, kasabay nito is the longer term, yung production at saka cost of production, mechanization, lahat ng mga bagay na yan. At tinitignan natin ang mga ginagawa ng ating mga karatig bansa, such as Thailand, such as Indonesia, such as Vietnam. At baka meron tayong matutunan sa kanila na pwede nating na bagay dito sa Pilipinas. And that's the first thing that our new secretary will have to do. Thank you, Mr. President. Yeah. Mr. Kenneth Paciente of PTV4. Good morning, Mr. President, Good morning. and good morning, Secretary. To Secretary Laurel po, sir, following your appointment, ano po yung marching order nyo naman po sa Department of Agriculture, sir? Thank you. Well, today I will proceed to the Department of Agriculture and meet everybody. Well, ang hingin ko lang sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation dahil importanteng buo ang departamento sa isang goal, no, which is basically modernization at increase of production. Yan ho ang marching order sa atin ni Presidente at yung mga plano ni Presidente i-implement namin to the letter. But I need the team to be intact at buo ang loob para magawa at para ma-meet ang targets and goals natin. Thank you. Thank you, Secretary Laurel. Thank you, Mr. President. Before we finish, I would just like, I know many people are worried about our people, our Filipino nationals in Gaza, in Israel, in the middle of the war. At saka dumating ang balita sa atin na yung mga nasa Gaza hindi pinapalabas pa sa Rafah crossing. And nagtatakang iba bakit nga hindi. Well, it is unfortunately completely out of our hands. We have no control over this. It is between the Israelis and the Palestinians. There is also a complication because some of the Filipino nationals, mga babae na may napangasawa na ng Palestinian, hindi pinapalabas yung Palestinian. So many of them are undecided kung gusto nilang umalis o hindi. Dahil siyempre ayaw naman nilang iwanan ang asawa nila, ayaw nilang iwanan yung kanilang anak. So these are the problems that we are facing. However, I've asked the Secretary Ricky Manalo to make the Ambassador Ilan Flus, and of course he has been able to get in touch with the Foreign Minister of Israel,
And our Ambassador Juni Lailo, was able to see the President yesterday, the President of Israel yesterday. So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us, Saturday daw at the latest. So that's what nakahanda naman lahat ng ating mga bus, nakahanda na yung mga embassy natin sa Cairo na napunta, nandun lang sila, matagal na sila nag-aantay dun sa tawiran, yung Rafah crossing. And they are ready for when the time comes na tumawid na ang mga Pinoy, dadalhin at pauwi. We have also offered our assistance to other ASEAN countries. Maraming Thai, may mga Vietnamese, mayroong mga iba't iba. So sabi namin kung sino mauna, magtulungan na lang tayo. And it looks like we are the ones there first because ang presence naman ng Pinoy in the area is much higher than the others. So that is the latest news that I received today, early this morning from our Secretary of the DFA. And sana naman matutuo na para mailabas na natin lahat ng gustong lumabas and bring them back home to safety. Thank you. Magandang umaga sa inyo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pamahalaan kumpiyansang kayang ibaba ang antas ng kahirapan sa hanay ng mga Pilipino sa 70% hanggang sa huling taon ng Administrasyong Marcos. Magbabalita si Alvin Baldazar. Naniniwala ang economic team ng Marcos administration na kakayaning maibaba sa 9% ang poverty incidence sa mga Pilipino hanggang 2028. Ito ang binigyan din ni NEDA Chief Arsenio Balisacan kasunod ng SWS survey na nagsasabing halos kalahati ng mga Pinoy ang nagtuturing sa kanilang mga sarili na nabubuhay sa kahirapan. Sinabi ni Balisacan na sa ginagawa ng whole of society approach ang pamahalaan ay naniniwala silang makakamit ang target na 9% poverty incidence sa pagtatapos ng administrasyon. Ilan sa mga hakbang para tugunan ang kahirapan na Balisacan ay ang pagpapalabas ng programa ng food stamp, pagtatanggal ng mga bayarin para sa mga sasakyang nagdadala ng mga kalakal at pamamahagi ng tulong pampinansyal sa pamamagitan ng programa ng WISE Farmers Financial Assistance na espesyal na tumututok sa pinakamahirap na individual at iba pa gaya ng paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Napag-alaman na isinagawa ang survey noong Setyembre matapos ang sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa bansa na nagdulot din ng pagtaas ng presyo ng pagkain at direktang nakaapekto sa maraming pamilyang Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Administrasyong Marcos puspusan na sa hakbang kontra gutom at kahirapan ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. May report si Mary Ann Bastasa. Matagal nang nakatutok ang pamahalaan para malabanan ang gutom at kahirapan sa bansa. Itong ipinunto ng Department of Social Welfare and Development na kasama sa mga nangungunang ahensya sa pagtugon sa naturang issue. Matatandaan lumabas kamakailan sa SWS survey na 48% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap. Ayon naman kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bago pa man lumabas ang survey na ito, ay nagdodoble kaid na ang Administrasyong Marcos sa pagtugon sa kagutuman at kahirapan. Ito anya ang dahilan kung bakit iba't ibang programa na ang nailunsad ng DSWD, kabilang dito ang food stamp program na nagbibigay ng electronic benefit transfer cards sa mga pamilyang pasok sa food poor criteria. Sa ngayon, ongoing na ang pilot implementation ng programa sa Tondo, Cagayan Valley, Bicol, Caraga at Sabar na palalawakin pa sa 2024 hanggang maabot ang 1 milyong may hirap na pamilya. Bukod dito, patuloy rin ang rollout ng Pantawid Pamilyang Pilipino program na nakatutok naman sa kapakanan ng higit 4 na milyong may hirap na sambahayan. Pagtitiyak ng
DSWD patuloy itong nagsisikap para makamit ang target na may angat sa kahirapan ang mayorya ng mga Pilipino. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Umaasa si Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na agad at ligtas na mapapauwi ang overseas Filipino workers na naipit sa Israel-Hamas conflict. Ginawa ni Villafuerte ang pahayag kasunod ng pagbubukas ng Rafah crossing sa mga refugee malapit sa Egyptian border. Dahil aniya sa latest development, ipinauubaya ng kongresista sa Department of Foreign Affairs o DFA ang pagsisikap na maiuwi ng ligtas ang mga Pilipino na naaapektuhan ng tumitinding alitan sa pagitan ng Israel at Palestine. Kasamang uuwi ng OFW sa mga labi ng mga migranteng manggagawa na nasawi matapos ang land sea attacks na isinagawa ng militanteng Hamas sa bayan ng Israeli border. Kasabay nito, nananawagan rin ang mambabatas sa DFA na ibigay ang lahat ng uri ng tulong sa OFW. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Muling iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang obligasyon ng Pilipinas na magpaalam sa bansang China bago maglayag sa West Philippine Sea o WPS dahil ito ay nakapaloob sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang naging pahayag ng DFA matapos sabihan ng Chinese Liberation Army na kinakailangang humingi muna ng permiso ang ating bansa bago tumungo sa Baho de Masinloc. Ayon sa DFA, ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ay nakapaloob sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa, kaya walang batayan para magpaalam ang ating bansa sa China. Samantala, muli namang iginiit ng DFA na bahagi ng ating bansa ang Baho de Masinloc at nakapaloob ito sa EEZ ng Pilipinas. Nakasuporta ito sa pagpapatrol ng ating hukbo sa West Philippine Sea. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaasahan ang pagbuti ng revenue collection ng gobyerno sa natitirang buwan ng taong 2023 sa gitna ng masiglang aktibidad sa Christmas season. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, ang manageable inflation na nakaaapekto sa mga mamimili sa mga nakaraang buwan ay makatutulong sa gobyerno upang makalikom ng kita. Anya, sa fourth quarter, inaasahan ang pagtaas ng koleksyon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR at Bureau of Customs o BOC habang nagpapatupad ng catch-up plan ang mga ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga programa upang mapalakas ang pangongolekta ng buwis at ang Run After Tax Evaders o RATE, Oplan Candado, Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Task Force, Strike Team at Digital Transformation Programs ng BIR. Nangako naman ng BOC na ipatutupad ang Fuel Marking Program, paigtingin ang post-audit clearance ng mga importer, mapahusay ang pangangalakal at palalakasin ang mga border. Dagdag ng kalihim, ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan ay naging epektibo sa pagpapalakas ng paggasta upang mapanatili ang robust expenditure performance sa mga susunod na buwan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sinabi ngayon ni House Deputy Minority Leader at Active Teachers Party List Representative Franz Castro na dapat isaalang-alang ng Globe Telecom ang additional fee na kanilang ipapataw sa late payments para sa kanilang mga subscriber.
Ginawa ni Castro ang pahayag kasunod ng advisory ng Globe na maniningil sila ng karagdagang 50 pesos sa mga postpaid subscriber na mabibigo na bayaran ang kanilang account sa oras simula December 1. Ayon sa Party List Solon, halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino o humigit kumulang 13.2 milyon na pamilya ang kinokonsidera ang kanilang mga sarili na mahihirap batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Dinya, dagdag pahirap ito sa mga Pilipino kaya naman nanawagan ito sa Senado na madaliin ang kanilang bersyon ng Committee Report 736 na nag-aatas sa telecom companies at internet service providers na i-refund sa kanila ang mga i-refund sa mga subscriber ang service outages at disruptions. Dagdag pa nito na hindi ito makatwiran dahil kapag sila ang pumalpak na madalas na mangyari, ay sorry lamang ang kapalit habang mahuli ng konti sa pagbayad ay may multa na agad sa mga Globe user. Umaasa ang mambabatas na pakikinggan ng Globe ang panawagan upang hindi na gumaya pa ang ibang telcos na kapag mangyari ay iimbestigahan nila sa Kongreso. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Lumagda sa Memorandum of Agreement ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD at Technical Education Skills Development Authority o TESDA. Layo na naturang kasunduan na mabigyan ng skills at livelihood training ang mga benepisyaryo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinaunahan ni na DHSUD Secretary Rizalino Acuzar at TESDA Deputy Director General Vidal Villanueva ang paglagda sa kasunduan. Ayon kay Acuzar, mas magiging sustainable ang pambansang pabahay kapag may stable na pinagkakakitaan ng mga benepisyaryo at lalo anyang dadami ang makikinabang dahil sa pagsulong sa programa. Sa ilalim ng kasunduan, mangangalap ng datos ang DHSUD sa kung anong skills ang alam ng mga benepisyaryo at kung ano ang nais pa nitong matutunan para mabigyan ng sapat na training at iba pang technical assistance. Tiniyak naman ng DHSUD na akma ang makukuhang training ng mga benepisyaryo upang makapagtrabaho sa mga industriyang malapit sa kanilang pagbabahayan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating mga nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilang residente sa Samoki at Bontoc Ili, Bontoc Mountain Province nagpapagawa ng katutubong ataul o alongan habang sila ay buhay pa upang may nakahandang magamit kapag sila ay sumakabilang buhay. Si Donna Kawis-Balyo mula RP Bontoc sa balita. Daduma na taengan a residente iti Samoki ken Bontoc Ili, Bontoc Mountain Province ket agpaparamid iti indigenous alungon wenno alungan bayat nga si Bibiyag Dapay. Sigon kada Gusta Fanig ken Rita Ufo iti Samoki idi punganay ket awan ti lungon. Ingana nasuro dagiti umili ti garamid iti alungan. Ti alungan kunada ket maaramid manipod iti pine tree. Kinunada nga addat dua a klase ti alungan. May saket para iti katyangyan wenno baknang nga ti mausar a kayo ket salsaleng ken ti may
maysa ket maaramid iti puro akayo ang mabalin nga usaran ti sinuman. Sigon mat ken ni Daniel Padkayan, residente iti Bontoc Ili, iti agdama ket adama ti agar-aramid iti alungan. Agbalor ko na daytoy iti 45,000 pesos agpangato. Ti alungan ket idulinda iti ruwar ti allang wenno rice granary wenno iti anyaman a lugar nga asideg tapno na lakada a maala no bilang pumusay ti tao nga mangusar ditoy. Uray no napigsa ti maysa a tao ket mabalin agpaaramid iti alungan na wenno indigenous alungon tapno nakareserba nga pag-idaan na kensan ang marigatan ti pamilya no tiyempo ti rigat. Narpos na Bontoc, Donna Cawisbalyo para ASE, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalyo. Maliban sa minor injuries, walang anumang malubhang insidenteng naitala ang Bureau of Fire Protection o BFP Kalinga sa paggunita ng Undas 2023. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Malaksid iti basit ang minor injuries awan tinyaman ng untoward incident ang nai-report kabayatan iti Oplan Kaluluwa 2023 manipod iti Bureau of Fire Protection Kalinga. Dahito iti impakaamo ni Fire Officer 1 Lizel Bali, Information Officer iti Bureau of Fire Protection Kalinga. Sigun kini Bali, naurno sa kinawan iti nyaman na dakkel nga insidente ang napasamak bayat iti Oplan Kaluluwa 2023 kuno iti panagbantay iti BFP personnel kadagiti na dumaduma Campo Santo iti probinsya. Dagiti na first aidan ket minor cuts kuno injuries kabayatan iti panagdalusda kadagiti pansyon. Kabayatan na bimisita dagiti opisyales iti BFP car ngayon doon ni Fire Senior Superintendent Michael C. Castillo, Assistant Regional Director for Administration iti BFP car tapno mamonitor iti nakasayangkat iti Oplan a Kaluluwa ditoy probinsya. Manipod ito DJ Arkitabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Groundbreaking ceremony ng The Smile Residences sa Taytay, Rizal isinagawa na sa pangunguna ng DHSUD. Narito si Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Maitatayo na ang The Smile Residences sa Taytay, Rizal matapos maisagawa ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ni Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, Rizal Governor Nina Inares at Taytay Mayor Alan De Leon kamakailan. Ayon sa opisyal na pahayag ni Mayor De Leon, bahagian niya ang pagtatayo ng The Smile Residences ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng Pamahalaang Nasyonal na layuning makapagbigay ng 6 na milyong housing units sa bansa para sa mga mamamayang klasipikado bilang urban core. Isa ang 4PH program sa mga priority project ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023-2028 na nakaangkla sa Sustainable Development Goal 11 ng United Nations na layuning makapagtatag ng ligtas, inklusibo, matatag at sustainableng pabahay para sa mga mamamayan ng isang bansa. Mula sa RP Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joshua Miguel Suarez. Triathletes na sasabak sa Ironman 70.3 Puerto Princesa aabot na sa 1,000. Mula RP Palawan mag-uula si Goody Sarsagat. Doon sa Sakaribo ang aga-register sa buong mundong kompetisyon ang mga triathletes sa November 12 hasta partira dia ang Subarao Biodiversity Festival ang syudad ng Puerto Princesa. Ikumpirma rin ni Princess Galura nga maman ang aga-organisa ang Ironman 70.3 Puerto Princesa na inkukun nga diyang Ironman Asia Tri Club Championship. Igdiya miing taga ng premyo ang punuan ni ang syudad ng Puerto Princesa sa mga kampyon nga tinga ka milyon
milyon nga pesos o 8,000 dolyar. Katabida sa ikukong kompetisyon ang 40 age group qualifying slots, 15 slots sa babae para sa VinFast Ironman 70.3 World Championship sa December 14 to 15, 2024 sa Taipo, New Zealand. Kapareho ang naglibas nga Ironman ang dagon nga 2022. Magaimpisa ang pakaruwat sa swimming sa babae igdagdasunan niya ang biking tigaywahi loop running alin sa sports complex Papakon sa lansangan nigpabalik kuman sa sports complex ang syudad ang Puerto Princesa. Alin digi sa Puerto Princesa, Palawan, Gudi Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Gudi Sarsagat. Calbayog Youth, sinalubong ang climate justice walkers na patungong Tacloban City para gunitain ang ika-10 anibersaryo ng pagsalanta ng Bagyong Yolanda sa lungsod. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog. Ginwelcome sang Calbayog City Youth Development Office sa pakikolaborasyon sa Greenpeace Philippines ug Rayhak Kabataan and Climate Walkers sa Barangay Baay, Calbayog City. Ang Climate Justice Walk 2023 nga may tema A People's Journey for Climate Change, ang 30 diyas nga 1,000 kilometro nga paglakat o pagbisikleta nga gintikangan sa Oktubre 8, 2023 sa Bonifacio Shrine, Manila. Para ini pagtigaman sa ika-10 anyos nga anibersaryo sa pagsalanta sa Super Typhoon Haiyan o Yolanda sa siyudad sa Tacloban sa Nobyembre 8 tuig 2013. Nakadalaan naman nga matatapos ang climate walk sa bisperas nga adlaw, Nobyembre 7, 2023, kundiin ang mga climate walkers in makikipagkita sa mga nakasurvive sa bagyo ug adton mga naapektuhan nga komunidad samtang iragin babaybayan sa Manico Bridge pakadto sa Tacloban. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Provincial Tourism Office, kinumpirma ang pagdami ng mga bumibisitang turista sa tourist destinations ng Surigao del Sur nitong long holidays. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gikumpirmar ni Maryville Cruz Chan, Provincial Tourism Officer sa Surigao del Sur, nga nidaghan ang mga turista nga niabot dinhi sa probinsya sulod ni ining hataas nga bakasyon. Sumala pa niya nga duha sa mga nagunang tourist destinations nga padayon nga gimonitor sa ilang buhatan ingon man sa Department of Tourism Caraga, mao ang Hinatuan Enchanted River ug ang Britannia Island sa lungsod sa San Agustin. Kalabot ni mapasalamaton si Chan sa mga hintungdang local government units o LGU sa pagpangandam nga gihimo aron masiguro nga adunay maayong nga pag-atiman sa mga bisita ilabi na sa ilang mga panginahanglan ug apil na usab sa paghatag seguridad. Dako matod pa ni Chan kini nga ikatabang sa dugang nga pagpalambo sa industriya sa turismo dinhi sa Surigao del Sur. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Tourism Development Project ng MTIT Sulu sa Patikol, pasisinayaan ngayong buwan. Ang ulat mula kay Eloisa Mohamad ng RP Holo. Yuhuon ukawan na pabulan November in muna Tourism Development Project sa Ministry of Trade, Investment and Tourism at MTIT Sulu amon kawaakan na Barangay Timpuk, Patikol, Sulu. Habay tahi MTIT Sulu Provincial Director nagdarsa sapan in view Deca Timpuk Lake in muna project hababaan sa Bureau of Tourism sinupis nila piyunduhan ini kimat 8 gatos nga ibo pilak. Tiagdan in paghinang sin view Deca mo pa sin February sin tahun yan. Misan wala pa law niya inauguration iban ni proper turnover mataud na in magpangdayo maripat kadyamanan in bidda lingkat sin Lanao Timpuk amon
pila usok batura in layo padakat. Nahidyatul in project katulong tabang sin Army Engineering sin 11th Infantry Lagdan Division. Liureng have deck on the Sabianduan Tourism Development Projects in MTIT Sulu, biya na simpasad bung Santra Hulo, Iban view deck, hatandang Mayran, ha Umar. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Muhammad. At narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news ngayong araw na ito. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Umaasa ang Bureau of Internal Revenue o BIR na masimulan na ang pagpataw ng creditable withholding tax para sa mga partner merchants ng mga online platforms bago magsimula ang buwan ng Disyembre. Ayon kay BIR Assistant Commissioner Jethro Sabariaga, posibleng mas maigsi ang proseso kaya't malaki ang posibilidad na masimulan na ito sa Disyembre. Inilabas ng BIR ang final draft ng mga amyenda sa Revenue Regulation No. 2-98 na kasalukuyang hindi sakop ang income payments para sa mga online platform providers. Sa ilalim ng final draft, papatawan ng 1% withholding tax ng BIR ang kalahati ng gross remittances ng mga domestic e-marketplace operators sa online merchants para sa mga produkto o serbisyo na binenta sa pamamagitan ng kanilang pasilidad. Subalit hindi sakop ng withholding tax kung ang kabuang annual gross remittances sa online merchant sa nakalipas na taxable year ay lumagpas ng 250,000 o ang cumulative gross remittances sa online merchant sa taxable year ay hindi pa lumagpas ng 250,000 piso. Tinukoy ng BIR ng Electronic Marketplace ay isang digital platform kung saan ang negosyo ay kumonekta sa mga online consumers sa online merchants, inasikaso at tinapos ang sales, prinoseso ang kabayaran ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng platform o kaya inasikaso ang pagpapadala ng produkto o nagbigay ng logistics services at post-purchase support sa loob ng platform. Sakop ng marketplaces ang online shopping, food delivery platforms, platforms para mag-book sa resort, hotel, motel at inn, at iba pang serbisyo o produkto sa marketplaces. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng major repair at rehabilitation ang hydroelectric power plant sa Bulacan para gawin itong makabago at napapanahon. Sinabi ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, pangungunahan ng Angat Hydropower Corporation o AHC ang inisyatibo para ma-modernisa ang makalumang power plant. Tiniyak naman ng MWSS na walang magagawang water supply interruption, bagkus sinisiguro pa ng ahensya na tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa publiko pati na rin sa irigasyon. Ayon sa MWSS, kailangang isara ang power plant ng 61 araw mula ika-6 ng Nobyembre hanggang ika-6 ng Enero sa susunod na taon. Ang Angat Hydropower ay joint venture ng San Miguel Global Power Holdings Corporation at Korea Water Resources Corporation. Ito ang namamahala sa Angat Hydroelectric Power Plant o AHEPP.
Lumilikha ng 218 megawatts ang AHEPP at ito ay bumubuo ng 4 na main units at 3 auxiliary units. Ayon sa ahensya, inaprobahan ng miyembro ng Interagency Technical Working Group o TWG ang guidelines para sa operations at management ng Angat Dam, kasama na ang National Water Resources Board, ang National Power Corporation, National Irrigation Administration, ang MWSS, pati na rin ang key stakeholders katulad ng Maynilad, Manila Water at AHC. Ang Angat Dam ay ang pangunahing pinanggagalingan ng tubig ng Kalakhang, Maynila, kung saan bumubuo ito ng 74% ng inuming tubig nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng American Chamber of Commerce of the Philippines Incorporated o AmCham na kailangan ng malakas na domestic market para makumbinsi ang mga gumagawa ng electric vehicles o EVs na magtayo ng operasyon sa Pilipinas. Ayon kay Ed Hinchcliffe, Executive Director ng AmCham, walang magtatayo ng EV sa bansa kung walang bibili nito, kaya't dapat hikayatin ito sa merkado. Sa ilalim ng Republic Act No. 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA, may mga nakatakdang insentibo para sa mga EVs. Sinasabi sa Chapter 6 ng EVIDA Law na kailangang magbigay ang gobyerno ng incentives, non-fiscal incentives at tulong pinansyal para tulungang lumago ang industriya at merkado. Pinapayagan ng batas ang mga insentibo sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law sa mga eligible parties. Kasama na ang 8 taong duty exemptions para sa mga rehistradong kalahok sa pag-angkat ng mga kompletong charging stations. Noong Oktubre 20, ininunsad ng Department of Trade and Industry o DTI ang Electric Vehicle Incentives Scheme o EVIS na layunin ang mapatakbo ang 4 na milyong EVs sa lansangan na gawang lokal sa loob ng 10 taon. Sa ngayon, binibigyan ng 30% discount ang mga may-ari ng mga EVs na gamit ng baterya sa Motor Vehicle Users Charge na pinapataw ng Land Transportation Office. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. kinailangang magbanat ng buto ni Pinay tennis player Alex Ayala para talunin si Zeynep Sonmez ng Turkey 7-6 at 6-4 at makapasok ng quarterfinal round ng W16 Nantes sa France. Mabagal at malamig ang simula ng 18 anyos kung saan natambakan kagad siya 1-4 bago nag-init para kunin ang abante 5-4. Ganon din ang nangyari sa second set kung saan ang 21 anyos mula Turkey ay kinuha kagad ang abante 4-1 bago rumatsyada ng 5 sunod-sunod na laro si Ayala. Dahil sa panalo, makakatapat ni Ayala sa quarterfinals ang third seed na si Leolia Jinjin ng France. Ang Asian Games bronze medalist ay umaasa na makuha ang kanyang ika-5 International Tennis Federation o ITF singles title. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling walang talo ang Petrogas Angels sa second 2023 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference pagkatapos talunin sa loob lamang ng 3 sets ang F2 Logistics Cargo Movers.
Dikit ang laban sa unang dalawang sets, subalit nag-init ng husto ang Petrogas para kunin ang 25-22, 27-25 at 25-14 panalo laban sa Cargo Movers na ginanap sa Santa Rosa Sports Complex sa Laguna. Nanguna para sa Angels si Rania Musa sa nagawa nitong 11 puntos mula sa 10 attacks at isang block para sa 4-0 win-loss record, katabla ang defending champions Creamline Coal Smashers sa tuktok ng standings. Si Julina De La Cruz ang kaisa-isang F2 player na nakagawa ng double digits na may 13 puntos, habang ang leading scorer nila mula sa mga nakalipas na laro na si Ivy Lacsina ay nalimitahan lamang sa 8 markers. Sa isa pang laro, pinagpatuloy ang winning streak ng Choco Mucho Flying Titans sa 3 pagkatapos talunin ang baguhang koponan ng Galleries High Risers 25-21, 25-16 at 25-20 para manatili sa number 2 spot. Nanguna muli para sa Choco Mucho si Cici Rondina sa nagawa nitong 16 na puntos mula sa 13 attacks, 2 blocks at isang service ace, habang nag-ambag sina Caitlin Viray at Bea De Leon ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod para pagandahin ang record ng koponan sa 3-1. Wala namang player sa Galleries ang nakalikom ng double digits, kung saan si Rap Aguilar ang nakagawa ng 7 puntos lamang. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi mapakali ang talk and text sa paghahanap ng panibagong import pagkatapos ma-ospital si defending best import Ronde Hollis Jefferson. Sa katunayan, hindi nakapaglaro si Hollis Jefferson sa ikalawang laro ng Tropang Giga sa 2023-2024 East Asia Super League o EASL sa Santa Rosa, Laguna. Bumagsak sa 0-2 record ang Tropang Giga sa EASL tournament, kung saang tinalo muli sila ng Chiba Jets 66-75. Dahil sa pagka-ospital, hindi na inaasahang makakapaglaro si Hollis Jefferson sa pagbubukas ng PBA Season 48 Commissioner's Cup na papalo sa Nobyembre 5 sa Smart Araneta Coliseum. Ayon kay Coach Jojo Lastimosa, malaking kawalan si Hollis Jefferson, subalit walang magagawa ang management ng Tropang Giga kundi humanap ng kapalit. Naisa na ng Tropang Giga na gamitin si Quincy Miller, subalit ayaw pa itong i-release ng Converge. Nakatakdang magbukas ang liga sa Linggo, kung saan makakasagupan ng Tropang Giga sa unang laro nito ang Magnolia Chicken Timplados. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat po kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ang ating balitang business at sports. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabag ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito nagpahayaga ng suporta ang actress at first-time mama na si Iza Calzado sa young star na si Bel Mariano. Ito ay matapos mag-aladar na ang dalaga nang dumalo ito sa Shake, Rattle and Ball kasama ang kanyang rumored boyfriend na si Donnie Panglina na nagbihis naman bilang Captain Barbell. And ibinahagi ni Bell ang mga larawan nila ni Donnie sa Instagram na agad namang umani ng mga komento mula sa madlang people at kanilang mga taga-suporta. And isa na nga sa mga nag-komento rito ay ang actress na si Iza Calzado at isa rin sa mga gumanap bilang unang Darna sa Kapamilya 2022 TV fantasy series na Mars Rabilos Darna. Say ni Iza kay Bell, I can see it. Alagaan mo ang bato. Yun yung tinutukoy dyan ay yung bato ni Darna. And super happy naman ang mga supporter ng dalaga sa naging pahayag ni Iza Calzado. Kaya naman hindi na rin katakataka na maraming mga netizen ang nagpaparinig sa Kapamilya Network o ABS-CBN na gumawa ng Gen Z version ng Darna at ang napupusuan naman nilang Valentina ay si Andrea Brillantes. And sa ngayon ay abala ang Bell at Donnie Love Team sa kanilang series na Can't Buy Me Love sa direksyon ni May Cruz Alviar. And samantala marami ang hindi nakakaalam na dream career pala talaga ng actress o kapamilya actress na si Dimples Romana ang maging doktor. Ngunit hindi ito natupad dahil sa naranasan niyang personal trauma buhat na nagkasakit niyang kapatid. And kwento ni Dimples, quote unquote, I had a sister who died of leukemia. So I got a very bad trauma from going to the hospital all the time, and that is the reason why I sort of stopped dreaming about being one. And gayon pa man agad naman daw niyang minahal ang pagiging artista at nag-e-enjoy siya sa kanyang ginagawa. And dagdag niya eventually I found my way to enjoying this craft that I do. I think the dream of becoming an actress grew inside of me more than it being there right away. And I work hard as one because it's the only thing I know. When you grow up to be a breadwinner, it becomes natural for you to want to work hard all the time. And sa ngayon ang goal niya ay ma-inspire sa kanya ang panganay niyang anak na si Kaylee Amy, ang 19-year-old na kanyang anak na kumukuha ng kursong commercial pilot. And say ni Dimples, I totally respect the way she wants to do things and I respect her timeline and what she wants to grow up into. And now that she's turning 20 in December and she's only a few flights shy of getting her license as a commercial pilot, I'm so happy that she's pursuing her dreams. And patuloy pa niya sometimes we have this notion that parents can dictate what their children will take up when they are older. I'm just happy that my husband and I are able to instill in Kaylee a dream of her own. And proud mother din si Dimples dahil sa latest achievement ni Kali na nag-aaral ngayon sa isang aviation school sa Australia. And ibinahagi ng actress na nakapasa ang kanyang anak sa CPL o Commercial Pilots licensure exam. And sobrang natuwa si Dimples dahil worth it naman ang mga sakripisyo nila bilang isang pamilya. And sobrang bilib nga siya sa kanyang anak dahil kinaya nito ang lahat ng challenges ng mag-isa para sa kanyang course na pagpipiloto. And ito pa mga kachismis, may mga hit songs ang kapamilya singer, songwriter na si Yen Constantino na gusto niyang baguhin ang lyrics at atake para mas maging in sa panahon ngayon. O di ba parang mala Taylor Swift ang datingan nitong si Yeng. And napahayag ng kapamilya singer, nais niyang gawan ng bagong version ang ilan sa mga pinasikat niyang kanta upang makasabay sa bagong henerasyon at sa edad niya ngayon. And ito ay matapos ng
maibigay sa kanya ang full ownership ng lahat ng kantang isinulat niya mula pa noong nagsimula siya sa music industry hanggang sa mga latest composition niya. And paglalahad ni Yeng sa kanyang guesting sa isang morning talk show, grabe, quote and unquote, grabe yung mga fans. Sobra akong natuwa nung nalaman nila yung balita na hawak ko na yung catalog. Parang my personal favorites na sila. Gawan mo na ito ng bagong version. Pwede po bang i-lyric itong kantang ito? And that's the good thing about owning your own songs. And kasi may mga kanta talaga ako na nagki-cringe ako nung pinapakinggan ko. And alam mo yung parang ang bata-bata mo pa, sinulat mo yon, kaya parang gusto mong i-update lang ng konti kasi very childish pa yung point of view mo. And paliwanag pa ni Yeng, meron akong mga ganon na gustong i-lyric para appropriate naman sa age ko pag kinanta ko siya. And ito recently lang ay inilabas ng award-winning singer and songwriter ang kanyang album na Reimagine, kung saan mapapakinggan ang mga re-recording ng ilan sa mga pinakasikat niyang kanta tulad ng Salamat at Lapit. And mensahe niya sa isa niyang Instagram post, makalipas ang ilang taon, nasa pangangalaga ko na ang aking music catalog. At dahil dyan, binigyan ko na ng bagong bihis ang ilan sa mga kantang minahal nyo galing sa akin. Ito ang Reimagine. And unang 5 kanta sa marami pang susunod. And palagi akong magpapasalamat sa lahat ng suportang binigay at binibigay nyo sa akin. And alay ko ang lahat ng ito sa inyo, Yengsters. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa showbiz balita, kay Erwin Peña na nakaagapay sa atin. Maraming salamat din syempre sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon.
Pilipino, matapat ng pamamaraan.